my beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na! Oo, mga kababayan, eto na ang pinakahihintay ng lahat. Naloko na. Diyos ko, ano yan, Boss Mike? Ano yung pinakahihintay ng lahat? Ay, nako. Pinakahihintay ng lahat? Naloko na. Si Digong. Si Digong. Oo. Lumuhod na. Oh, anong lumuhod? All you can Agpakawangkin ni Apo Bongbongan. Naloko na. Mamakaawa na ba kay Pangulong Bongbong Marcos, Boss Mike? Nako, panoorin nyo na lang. Panoorin nyo na lang itong ating ipipresenta. Ano? Eto na nga. Pasok! Nako! Oo, ano ba? Meron pa rito, hindi ako oposisyon. Naloko So, na. ito ba hudyat na ng pagsuko ni Digong, Boss Mike? Tingin ko, baka ngayon na ang hudyat ng pagsuko. Naloko na. Paano na po yung Paano na po yung mga mahilig gumawa ng fake news? Baka sumunod na rin. Naloko Diba? na. Alam mo naman niya si Digong. Si Digong na lagi na lang nag-uulyanin. Naloko na. Anyway, mga boss. Sabay-sabay na lang nating panoorin kasi alam nyo, ako, itong si Digong, minsan, laging banat ng banat to kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Minsan, pinupuri. Minsan, sasabihin na bangag. Minsan, hindi daw siya kaaway. Minsan, kaibigan daw niya. Ako, nalilito na ako. Naloko na. Ako din, Boss Mike, nalilito na, ha? Gano'n, pares tayo. Naloko Di ba? Pares kami ni Anino, nalilito na. Sige. Pasok! Malakas bumanat pero hindi raw siya oposisyon ng Administrasyong Marcos. Yan naman ang nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa barangay Pandaitan sa Davao City. Sinabi niyang hindi rin siya kontra sa Pangulo. Ano? Naloko Grabe, na. ha? Narinig niyo yun? Parang nakakabigla naman yung mga sinasabi ni Digong, ha? Naloko Ulitin na. yan. Ulitin mo, Boss Mike. Ulitin mo yung sinabi. Malakas bumanat pero hindi raw siya oposisyon ng Administrasyong Marcos. Yan naman ang nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang nilinaw. talumpati sa barangay Pandaitan sa Davao City. Sinabi niyang hindi rin siya kontra sa Pangulo. Pinaliwanag din niya kung bakit hindi niya sinuportahan si Marcos noong panahon ng kampanya kahit pa running mate ni PBBM ang anak ni Digong na si Vice President Sara Duterte. Bakit nga ba tinawag mo weak lead? Naloko na. Weak. Mahina. Tapos, bangag. Adik. Naloko na. Di ba yun yung banat niya? Tapos ngayon, hindi na? Sige tuloy. Ako dili ko oposisyon. Ako, hindi ako oposisyon. Hindi rin ako kontra kay Marcos. Hindi ako kontra sa kanya. Naloko Lagyan mo, na. Boss Mike. Basahin nyo, ha? Ito. Ako, ang sinabi niya, hindi ako kasi Bisaya, Bisaya. Naloko na. Pwedeng Tagalogin, Englishin, gano'n, Sabagay, baka hindi maintindihan nga naman ng tao sa kanila. Boss Mike, nga, no? Sige, unawain na lang natin. Hindi ako oposisyon. Hindi rin ako kontra kay Marcos. Hindi rin ako kontra sa kanya. Hindi kay Marcos, sino pa kaya isang Marcos? Hindi ako kontra kay Marcos, hindi ako kontra sa kanya. Kailangan daw kasi, Boss Mike, kapag nagsasalita si Digong, intindin daw maigi. Naloko na. Teka nga muna. Mga boss, ha, bago kayo magbigay ng inyong komento, opinyon,
Huwag niyong kakalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Naloko na. Oh. 'Di ba? Anong masasabi niyo diyan sa sinabi niya? Na Boss Mike, nalito lang ako. Nalito lang. Sorry naman. Eto na. Hindi ako oposisyon. Hindi rin ako kontra kay Marcos. Hindi ako kontra sa kanya. Parehas pala. Oo, okay na. Okay na. Sige, tuloy. Kasi may ganun pa. Dili ko kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay agi kong presidente. Patingin nga yan ulit. Puntan natin para mas maliwanag. Pero hindi lang ako sumuporta sa kanya noong eleksyon kasi dumaan ako sa pagka-presidente. Okay. Sige, tuloy. Tuloy natin. Tuloy. Bakit? Ano naman? Pero hindi lang ako sumuporta sa kanya. Bakit sinasabi ng mga DDS sila daw nagpanalo? Digong! So fake news talaga sila, no? Fake news talaga tong DDS, itong mga amuyong. Diba? Sabi ni Digong, hindi naman pala siya sumuporta eh. Naloko na. So ano sinasabi nyo? Na kayo nagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos mismong galing sa bunganga ni Digong, hindi siya sumuporta nung eleksyon. Naloko na. Diba? Sasabihin nyo naman hindi ho kami sumunod kay Digong. Hindi namin siya sinunod sa sinabi niya. Bakit sinasabi niyong diehard supporter kayo? Naloko. Diba? DDS, Boss Mike, DDS. Ano ibig sabihin ba nun? Duterte diehard supporters. Naloko na. Pag diehard ka, kailangan sundin mo, diba? Kung ano yung sinasabi ni Digong. Kita mo si Banat Bay, sabi ni Digong, at saka ni Bongo, sumuporta kay Isko. Sumuporta kay Isko. Naloko na. Bakit yung iba? Ibig nyo sabihin, yung ibang mga DDS sumuporta talaga kay Bongbong Marcos? Kay President? Nako, kalokohan yan, ha? So mismong galing ng bibig ni Pangulong Bongbong Marcos, ay ni Pangulong Digong nyo, na hindi siya sumuporta. So mga swail kayo. Hindi kayo sumunod, ganon? Grabe naman yan. Hindi sumunod talaga. Okay, pasok. Naghangkog na amigong mga kandidatong presidente. So, andali nga. Ano sabi? Tapos marami akong kaibigan na mga kandidato pagka-presidente. So para walang masaktan, hindi ko gusto niyan. Di ko nga, sisingoling ka. Tapos sabi niya, tapos marami akong kaibigan ng mga kandidato sa pagka-presidente. So para walang masaktan, hindi ko gusto niyan. Hindi ka sumuporta? Bakit mo pinagtulakan sila Banat Bay, sila Nino, kay Isko? Sinungaling. Sinungaling ka na naman. Tuloy mo na nga, para walay maubos, dili ko gusto niya. Matatandang makailang beses nang binatikos ni Digong si Pangulong Marcos. Correct! Tapos sasabihin mo, hindi ka oposisyon? Hindi ka kontra? Kalukohan. Diba? Kalukohan yan. Patawa si Digong, no? Naloko na. Patawa. Sa totoo lang, patawa si Digong. Okay, tuloy. Kung inero nga, tinawag pa niyang bangat ang Pangulo. Ito nakaraang linggo naman, sinita rin ni Duterte Tinawag mo pa ang bangag Tapos ngayon, sinita mo pa ang kilos ni Marcos na nagpalala ng tensyon ng Pilipinas at China. Wala pang pahayag ang Malacanang yung sa China, obvious naman yun, mga boss. Naloko Bakit? na. Talagang kampi si Digong sa China. Bakit kanyo? Meron nga daw eskwelahan sa China si Digong. Oo, may eskwelahan. Andali pakita mo nga, Boss Mike. Wala lang yun. Wala lang question doon sa sinasabing sa China, sa pagkampi talagang tutuligsa yan.
eto. Ayan, yung eskwelahan, isa pa, Boss Mike. Parang kulang pa yan. Alam mo naman yung mga nangnang, di ba? Yung mga nangnang na mga DDS, hindi maiintindihan yan. Naloko Di na. ba? Mga nangnang. Nagnangnang kayo gamin. Isa nga, kitaan nyo nga nalaeng. Yan. Di ba? Lakihan mo, Boss Mike. Di ba? Ano ba yan? Ano ba yung pinapakita mo? Eskwelahan na ayan, sino ba yan? Ha? Solidad ano yan? Roa Duterte. Saan yan? Sa China. Naloko na. Di ba? Ano pa? Boss Mike. Ito pa, meron pa. Ito, yan mas maganda, mas maliwanag. Ayan Solidad Roa Duterte Memorial Building. Naloko na. Kanino ba talaga yan, Boss Mike? Baka pag-aari ng mga Duterte yan. Di ba? Baka pag-aari nga. Di ba? Kayo mga kababayan, ano ano nyo riyan? Masasabi nyo? Meron pa yung article. Andali. Ito meron pa, Boss Mike. Wait. Si Anino talaga, daming alam. Ano nakalagay dyan? A college in China named after PRRD's mom. Pinangalan siya pa. College of, Fujian. Normal University. Solidad Roa Duterte Memorial Building. Bakit? Boss, bakit? Diba? Bakit kailangan na ipangalan yan? Siya nanay ni Digong. Kayo ba'y naniniwala na ganun lang pinangalan? Wala bang ex-deal yan, mga boss? Wala bang ex-deal? Sa na yan? Sa building na yan? Sa eskwelahan na yan? Hindi kaya dyan nag-aaral si Sas at nagtuturong magsalita ng Tagalog sa mga incheck? Di ba? Nagtuturong magsalita ng English, gano'n. Ano kaya tinuturo ni Sas kung sakaling magturo dyan? Ay nako, mga kababayan. Paki-comment nga yung inyong masasabi dito sa mga pinakita nating litrato at kay Digong na nagsasabing hindi naman daw siya kaaway. Yung ba palatandaan na talagang suko na siya kay Pangulong Bongbong Marcos? Naloko na. Dumadrama lang kasi malapit nang pumasok ang ICC at huhulihin na siya. Naloko na. Diba? Kaya ba si Sara hindi makapagsalita ng makapagtuligsa sa mga incheck kasi meron silang pag-aari sa China? Naloko Meron na. silang kasunduan sa China? Kasama sa ex-deal, kung ano man yung kasunduan na yon, itong eskwelahan na ito, Naloko na. diba? Bakit ka nagkaroon ng eskwelahan sa China, Digong? Naloko na. Anyways, mga boss, i-comment po kung ano po ang inyong masasabi at aking pong binabasa yan. Para naman po makapulot ako ng iba pang mga opinyon sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. Muli, Mike Cervera po lagi nagpapaalala, malin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.